Welcome back again to my channel. So yun nga guys, good morning, good afternoon, maayong adlaw sa inyong tanan. So yun nga guys, as usual, kung nakikita nyo naman, ang background ko ay kusi ang oven. Kasi nga, dito talaga sa kusina ako na namamalagi. Kaya siguro, kung napapansin nyo, nahalata nyo na, kay laki-laki ko na. Anyway guys, dito ako kasi nagtumatambay pag umaga talaga kasi dito ako like magkape, tapos si Timothy, pinapakain ko din ng breakfast. So yun nga guys, naisipan ko lang tong i-share kasi medyo mahirap talaga yung mga kagaya ko na small YouTuber lang. Medyo nahirapan kaming mag-isip ng content, ganun, like anong next i-upload, ganito, ganyan. Kaya ako, di ko alam kung magustuhan itong topic ko today, pero nagbabakasakali lang naman, so at saka share ko lang, no. So anyway guys, ang share ko ngayon guys is tungkol sa magchika-chika muna tayo guys, no. Mamaya baka may gagawin pa ako, so ngayon umaga magchika muna tayo. May experience about nung panganak ko dito sa UK. Nung pagpanganak ko kay Timothy, yung experience ko, ano talaga siya guys, year 2012 kasi ako dumating dito, no. Tapos nanganak ako kay Timothy year 2013. Alam niyo ba guys, siyempre that time, wala pa talaga akong mga kaibigan. Hindi ko pa kilala sila Ate Jenny. Kasi recently ko lang yan sila na-meet mga 2017. Oo, 2017. Tapos yung, or 18 ba, I'm sure. Pero then the other mga friends, na-meet ko na sila mga year 2014, 2015, yung iba. So, most of the year talaga, wala pa talaga akong kaibigan dito that time. So, parang nahirapan talaga ako guys. Tapos, syempre si asawa ko, si Mr. wala siyang yung kapatid. Tapos wala pa din akong mga parents-in-law, ganun. So, medyo mahirap talaga guys. Parang that time, nung binubuntis ko si Timothy, parang minsan na-stress ako, minsan umiiyak ako. Buti na lang si Timothy ay lumabas naman na healthy at saka hindi naman siya masiyahin naman siya na bata. Pero nang pagpanganak ko kay Timothy dito guys, parang grabe talaga yung experience ko. Okay naman yung pagpapanganak ko kasi hindi naman ako na cesarean. Lang ako, normal delivery lang. Pero ikwento ko sa inyo guys yung mga pangyayari ba, kasi iba kasi talaga yung hospital sa Pilipinas, paano sila mag-treat ng patient, at saka dito sa UK o sa ibang bansa. Doon kasi sa Pilipinas guys, hindi naman to lahat, di ba? Pero may ibang mga hospital na mga ganito sa Pilipinas, or yung mga sinasabi ko ngayon is like based on experience lang naman. Meron akong kaibigan guys na tawag nito, nung nag-work pa kasi ako, sabi niya, pag magbuntis ka, mga anak ka, alam mo ba yung hospital na yon, grabe, daw ako, kailangan ko daw magtiis bago pa daw nila akong, tawag nito, atimanon, bago pa daw ko nila atimanon, kinahanglan, mag-unya na daw ko, unya pa daw ka atimanon, inig, magsakit na jud kayo, or hapit na magawas ang bata, yung, tawag nito, hindi kanila right away atiman, ano ba yung Tagalog sa atiman? Ni-look after ba sa English? Hindi, right away kanilang like, sige, ganito gagawin mo. Unlike dito. So, yun nga guys, parang nung sa Davao pa lang ako, nung nasa Pilipinas pa ako, takot na ako. Parang sabi ko sarili ko, oh my God, kung mga anak patay. Sabi ko, parang iniisip ko pag nag-asawa ako, tas mga anak ako, baka di ko makaya, yung ganun nga. Kaya takot na takot talaga ako. So, nung pumunta na ako dito guys, syempre parang yung takot nadala ko pa rin. Yung mga sinasabi ng friends ko, ganun. Syempre, kasi dito guys, wala talaga akong mga kamag-anak. Ako guys, pero sabi ko sa sarili ko, kalma lang, kalma. Kasi syempre wala akong kamag-anak dito. Iniba din na magtulong sa akin. Kung di, asawa ko lang. So, kami lang talaga dalawa. So, nung early morning, mga siguro 5:30 in the morning, na ako guys, parang sumasakit yung tiyan ko na parang iwan, di ko maintindihan, pero hindi siya like very faint na sakit. Wala lang, parang may kabag, ganon. Tapos pagka 6:30 ng umaga, parang naihi ako. Sabi ko, parang naihi ako.
Din sabi ko hala, baka ano, ito na yung tawag sabi nila na panubigon, yung or tubig sa panubigon sa Bisaya. But I mean, tubig mo ba, yung tubig mo na ano ba buto na ano tawag ito. Anyway guys, so hala, so excited na ako guys na talaga na maghanak na kasi nga yung napakalaki ng tiyan ko eh. So yun nga guys, pag ganun ko, hala, yung tubig lumabas. Tapos parang kunti lang naman, parang ihi na kunti lang nga. So sobrang excited ko. Sabi ko kay kay Martin na, ala, yung tubig ko na ganito. Mag-ano na tayo, punta na tayo sa ospital. Ang saya-saya ko kasi ay sa wakas mga anak na talaga ako guys. Tas syempre, tayong mga babae, pag malapit na tayong mga anak or yung kalapit na kabuanan, kabigat-bigat na talaga guys. Lahat prepared ko na, yung mga bags, yung mga gamit ko, prepared ko na yun lahat. So ayun, dali-daling si Mr. bumangon, tsaka sinabi, okay, let's go to the hospital. That moment guys na papunta na kami sa hospital, si Martin napunta sa ibang daan. Napunta siya sa ibang daan guys. So parang humaba yung biyahe namin kasi para sigurong na siya ba, tawag nito. Nang dahil sa, siguro na na siya ba, oh my God, ganon, baka naisip niya mga anak ko sa sasakyan. Na lang guys, hindi kami umabot ng ganon kataas na oras ba. So ayan, dumating na kami sa hospital. Sus guys, pagdating ko sa hospital, yung excitement ko guys, kay nawala. Bakit? Grabe man pala, kasakit. Tapos sabi ni Martin na, o sige na, magpunta tayo, tapos maglakad ako. Tapos, hala guys, every time na every step ko, para ako talagang, kasakit-sakit namang likod ko. Uy, kasakit-sakit. Tapos, yung balakang ko, sakit. Oh my God, parang akong sulupig pa ko gibunalan. Parang akong binugbog na iwan na hindi ko alam, hindi ko talaga maintindihan. Yung mamams dito, maintindihan yung ibig sabihin ko. At sinasabi din nila, pag lalaki daw ang anak mo talaga daw, masakit daw. Basta simula, masakit talaga pag lalaki daw. Totoo pala yun. Sobrang sakit. Uy, pero guys, ayun, pumunta na ako sa room. Tas sabi ko, kailan ako manak hanggang, siguro guys, ilang oras ako nag-labor guys. Ilang oras. So 6:30 yung water ko. Tapos nanganak ako guys, kay Timothy, kay 5:30 na ng hapon. 5:30 na ng hapon. Hindi naman siya ganun katagal-tagal as in it takes 2 days. Pero whole day talaga ako nag-labor. Guys, grabe. Kasakit. Uy, tapos ayun, sinabi ng doktor, Maria, kanang wala pa man mga alas 3 sa hapon ato, yung mga 3 o'clock ng afternoon, sabi ng doktor na, Maria, you're still, tapos nagluyan ako guys, parang na ako guys, luya na talaga ako guys, parang grabe kasi hindi ako kumain eh. Nang dahil sa excitement, hindi ako kumain ng agahan. During lunchtime, umiinom lang ako ng tubig kasi ayaw ko talagang kumain guys kasi ang kasakit-sakit talaga ng balakang ko, naiwan, di ko alam, sakit. Tapos hanggang 3 o'clock na, yung sinabi na sa akin ng doktor, Maria, parang na-stress na daw yung baby sa loob. Wala, na-stress na daw si Tim sa sulod. Tapos, sabi ko, oh my God, anong gagawin? Tapos, sabi ng doktor na, pag hindi pa daw ako manganak ng after 2 hours, or walang improvement sa ko, yung ganun-ganun nila, yung tawag nito, kung ilang sentimeter na, ganun. Pag wala pa daw yung improvement talaga daw, isisaryan daw nila ako. Kaya kailangan injectionan daw yung likod ko ng para doon sa parang epidural man siguro yun. Para yung yung mamanhid yung katawan mo kasi nga ready for cesarean. Ay guys, natakot talaga ako guys. Uy, subuti na lang. Sabi ni Susie Martin, nag-worry talaga siya guys kasi kapag na-cesarean ako guys, ano nang mangyari sa amin guys? May work pa siya, walang tutulong sa akin. Sino na guys? Wala. So ayun guys, so I always pray, tas parang nalasing na ako guys dun sa medicine na binigay nila. Pero, ayun, gi-injection nila sa likod sa akin, yung parang epidural man siguro yun. Basta may in-injection sila sa likod sa akin, tas sinabi ni Mister na huwag kang malikot. Tapos sinabi nung doktor na huwag kang malikot Maria ha, kasi merong, kapag malikot ka daw, tapos mapunta yung, dun sa bones man siguro, yung, tawag nito yung karayom,
ma-paralyze ka daw, baka ma-paralyze ka ba, ganun, yung epekto nung gi-injection nila sa likod, ay gino, kasakit-sakit guys, parang ano guys, yung, hindi, yung ano ba, yung malaking bubuyog, siguro ganun, basta grabing sakit guys. Tapos, ayun, tapos after nun, 4:30 na ng hapon, sinik pa rin nila ako, tapos sinabing, Maria, are you still okay? Ganun. Yung bata daw, kay parang nagpupo na daw si Timothy sa tiyan ko. Patay, sabi ko na, hindi ko na kasi alam. Sabi ko, bahala na kayong gagawin niyo sa akin. Parang feeling ko that time kasi, na ano na ako guys, pagod na ako na, wala na kasi akong energy, hindi kasi ako kumain talaga. Pero, by the time ng 4:30, 5 o'clock, may nag-improve sa akin. So, ayan, sabi nila, Maria, kaya mo ba? Sabi ko naman, oo, kakayanin. So, ayun, nanganak talaga ako guys ng normal. Kahit pa paano, nanganak ko ng normal. Nagpasalamat talaga ako guys na hindi ako nag-cesarean. Yung kaibahan pagid guys, after nung panganak ko guys, no? Alam mo yung feeling, kasi pinaultrasan ko si Timothy, pero hindi ko hiningi ng anong gender ng anak ko. So, para sa akin, yung pagpanganak ko, surprise lang if babae or lalaki. Pagtingin ko kay Timothy, mga pangalan ko guys, more on girls. Tapos, isa lang ang pangalan ko kay Timothy. Timothy lang talaga. So, ayun, si Timothy Andrew, yung lang yung nalagay ko sa papel ko na naisip na paglalaki, pero more on girls. So, pero palagi ako na naginip ng boy. So, sabi ko baka lalaki. Kung anong lalaki. So, pagtingin ko kay Timothy yun, pinangalan ko agad. Pangalan mo, Timothy. So, ayun. Tapos, after noon guys, kasi dito sa hospital, hindi kasi pwede talaga mag-stay yung husband for along overnight. Pwede mag-uwi sila. So, ako lang mag-isa sa hospital guys. Iniwan ako ni Martin after nung nanganak ako. Tapos, umuwi na siya sa bahay. Baga kinabukasan, bakit hindi ko alam, baka tagal-tagal niyang bumalik, mga siguro 10 o'clock na siya guys, hindi pa ako kumain kasi hindi ko nga alam kung paano maghingi ng pagkain kasi tagaw lagi. Ikaw ingon palaging nag-ask yung nurse na, are you okay? Sabi ko lang okay lang kahit gutom na ako guys, kasi hindi ko talaga alam kasi guys na pwede palang maghingi ng pagkain, libre pala. Tapos yung pagpanganak ko guys, maraming nurse na nag-attend sa akin, 3 sila. So, yun yung napakaganda talaga guys. Tapos mababait sila. Tapos hindi ka come on nga. Hindi ka ginaano, magsige na, bala ka dyan, ganoon. Parang ano talaga sila guys, todo suporta. Palagi silang okay, it's okay, you're fine, you're beautiful, you're whatsoever. Binapagaan yung loob mo ba. So yun nga guys, nung hindi ang next day, hindi pa talaga si Martin dumating. Ako, grabe na guys, gutom na talaga ako guys. Tapos hindi pa si Martin dumating. Tapos, pagdating niya, late na siya, mga 10:30 na. Tapos ako wala pa akong kinain. Kasi nga, hindi ko naman talaga alam na may free pala. Tapos may nurse na nag-change ng kay Timothy diaper. Kasi nga ako ang hina. But the next day nun guys, umuwi na kami guys. I know, pagka later on the afternoon, 5:30 pala, the next day nga, after nung pagpanganak ko, pagdating ni Martin, sinabi ko, gusto ko nang mag-uwi. Kasi nga guys, ayaw ko na talaga guys, kay gutom na ako, hinang-hina. Tapos sinabi ni Martin, kumain ka na ba? Sabi ko na hindi. Tapos sinabi niya, may pagkain dito, may free, ba't hindi ka nag-hingi? Sabi ko, mag-uwi na tayo. So ayun guys, nag-uwi na kami. Tapos yun, nagpa-breastfeed ako kay Timothy. Tapos yun yung panghirap guys, kasi nga wala kaming dito, wala kaming matawag ba, walang magtulong, ganun. Kaya siguro that time sabi ko, ayoko nang mag-anak pa or magdagdag ng isa kasi napakahirap talaga guys pag ikaw lang talaga isa. Wala kang na tulong. Sino magtulong sa iyo? Kay Martin, wala naman din siyang mga relatives. Yung mga relatives niya napakalayo, di pa din sila close. So wala talaga guys. So, ayun, yun yung experience ko dito guys. Pero napakaganda mga anak dito talaga guys. Kasi nga, look after kanila. Mababait yung mga nurses. Tapos malinis yung hospital. Tapos libre lang din guys. Ako libre akong nanganak kasi nga, na ako yung sa resident na ako dito. So, ayun nga guys. Yun yung topic natin today na ma-share ko about sa panganganak, no? Medyo mahirap siya nung una guys talaga. Kasi nga, yung tawag nito, yung natatakot ka, ganun. Pero sa kalaunan, naging okay na din. Kaya yun guys,
yun, tapos hindi ako natulog doon sa hospital. Buong magdamag ako talaga guys na gising. After ko panganak guys, nakatulog siguro konti. After nun, nagising ako natulog. Bakit? Kasi alam nyo ba guys, yung manonood ka sa television na yung may mga drama na ninakaw yung baby, yun yung iniisip ko that time eh. Kasi ako lang mag-isa. Yun yung iniisip ko, na sabi ko, ala, ba, sige Maria, matulog ka. Pag gising mo, wala na yung baby mo, or giswap na yung baby mo, kasi nga sa kabila meron. Kasi after mong mga naki-transfer kanila dun sa mga parang may booth nila, yung parang curtains lang yung ano ba, pagtapos ka ng mga anak. Kasi meron man ding ibang gagamit dun. Doon ka mga anak sa room, pero after nun, transfer ka lang din sa mga nanganak na. Pero malaking space, as in malaki. Pero maririnig mo na, oh, baka pagtulog mo, may magpasok, di ba? Praning lang jud kakapanood ng mga drama. So yun, mga iniisip ko, ay baka pagka nakatulog ako ng kunti, pagtingin ko, may nurse. Sabi ko na, hala, tas hindi ko pa masyado na namukhaan talaga yung anak ko kay si Timothy, kasi syempre bibing-baby pa talaga siya. Pagtingin ko, hala, baka ano yung gi-change na yung baby ko. Paraning kayo, paraning. Pero okay naman guys, hindi naman. Ano lang pala niya guys, gi-change ng nappy. Ginag-change lang siya kasi nga, ayun nga ako, wala namang katulong doon sa hospital. So, ayun nga guys, yung story ko about sa panganganak ko kay Timothy. Guys, sana may natutunan kayo doon sa mga, sa mga nandito sa UK na hindi pa or mga anak pa lang. Huwag kayong magtakot guys, kasi dito talaga ay mababait yung mga nurse, maganda yung hospital, tapos i-look after ka talaga nila, tapos hindi kayong pinapabayaan nila, tas you always feel very safe sa kanila guys. Kaya ako talaga guys ay nagpapasalamat talaga guys na yung first experience ko sa panganak ay dito. So, yun nga guys, yung ma-share ko sa ngayon guys. Thank you so much for watching this video. Medyo mataas na nga ito guys, nakakainis na. Kasi ako talaga guys, kapag nagsasalita, nagsimulang magsalita, hala, grabe na magsalita. Anyway guys, thank you so much for watching today. And I hope you had a nice time. And please comment down below guys para sa shoutout, kasi nakalimutan ko na talagang mag-shoutout. Anyway guys, thank you so much guys. Bye!